Patuloy ang paglapit ng mata ng Tropical Depression Wilma sa Visayas. Hindi pa man nagla-landfall, ramdam na ang maulang panahong hatid ng bagyong Wilma. Malalaking alon ang humampas sa baybayin ng Sibulan, Negros Oriental. Kita ang pagtama ng mga alon sa seawall sa Barangay Poblasyon kagabi. Sa gitna yan ng pag-ulan at malakas na hangin. Kanselado na mula kahapon ang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa Tagbilaran, Bohol, Cebu at Siquijor. Sinuspende rin ng Coast Guard Station sa Sorsogon ang ilang biyahe mula roon pa Eastern Visayas, Northern Mindanao at ilan pang probinsya sa Bicol. Sa Catanduanes, hindi rin pinapayagang pumalaot ang mga bangka sa 7 lugar doon dahil sa banta ng malalaking alon. Mamayang gabi o bukas ng umaga posibleng mag-landfall ang bagyong Wilma sa Eastern Samar o sa Dinagat Islands. Namataan po yan ng Pag-asa 270 kilometers silangan ng Borongan, Eastern Samar. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 45 kilometers per hour. Isinailalim na sa wind signal ang ilang lugar sa Masbate at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Abangan mamaya ang listahan batay po sa 11 a.m. bulletin ng Pag-asa. Sa pinakahuling forecast track ng Pag-asa, tatawirin ng bagyong Wilma ang Kabisayaan hanggang sa araw ng Linggo. Halos kagaya po ng dinaanan ng bagyong Tino. Sa Lunes, posibleng nasa northern Palawan na ang bagyong Wilma. Patuloy ang paghahanda ng ilang taga-Eastern Samar para sa posibleng epekto ng bagyong Wilma. At may ulat on the spot, si James Agustin. James? Rafi, walang tigil na yung mahinaga sa katamtamang buhos ng ulan na nararanasan dito sa Eastern Samar kung saan nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Pabugso-bugso yung ulan simula pa kagabi. Sa pinanggalingan naming bayan ng Balanghiga, naka-standby ng rescue boat at iba pa search and rescue equipment gaya ng mga life vest at salbabida. Inihanda na rin ang mga modular tent kung kakailanganin. 5 sa 13 barangay ang binabantay na flood prone. Ang 3 ay malapit sa dagat, habang 2 ay malapit naman sa ilog. Nagpatupad na rin ng preemptive evacuation sa 2 barangay. Lumikas ang ilang residente sa kanilang mga kaanak at mayroon din sa temporary shelter. Sabi ng Local Disaster Risk Reduction and Management Office, ulan at shear line ang binabantayan nila na posibleng magpabaha sa ilang barangay. Samantala, Rafi, kararating lamang natin dito sa bayan ng Iwan at dito ay pag-abon na lamang yung naranasan sa mga oras na ito. Yan muna ilitas mula dito sa Eastern Samar. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat at ingat kayo dyan, James Agustin. Mainit na balita, nakakuha ng panibagong freeze order ang Anti-Money Laundering Council. Ayon sa AMLAC, laban niyan sa isang construction company na nila'y nakakuha ng pinakamaraming ghost flood control projects, pati ilang tao na konektado sa kumpanya. Sa klaw ng bagong freeze order na natanggap na AMLAC kahapon, ang 280 na bank accounts, 22 na insurance policies, 3 security accounts at 8 air assets. Dagdag ng AMLAC, layunin nitong maibalik ang pondo ng bayan na hindi nagamit ng tama. Hindi pinangalanan ng AMLAC ng naturang kumpanyang sakop ng freeze order. Posible raw itong maharap sa mga reklamong graft at malversation. Ika-13 freeze order na yan. Sa kabuuan, nakapagpa-freeze ng AMLAC ng nasa halos 13 bilyong pisong assets na may kaugnayan sa mga kumpanya at taong sangkot umano sa mga anomalya sa flood control projects. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang driver ng isang bus matapos makasalpukan ng isang trailer truck sa Ibaan, Batangas. Chris, ano ang nangyari? Connie, base sa investigasyon, nawala ng kontrol ang truck matapos na pumutok ang gulong nito sa bahagi ng Star Tollway sa Barangay Sabang. Doon daw nawala ng kontrol ang driver ng truck at napunta sa linya ng bus na papuntang Maynila. Sa lakas ng impact, wasak ang harapang bahagi ng 2 sasakyan. 19 na pasahero ng bus ang sugatan at isinugod na sa ospital. Nasawi sa ospital ang driver. Hawak na ng otoridad ang driver ng truck na wala pang pahayag ukol sa insidente. Wala pa ring pahayag ang kumpanya ng bus. Nagkaaberya naman ang ilang Christmas decoration sa munisipyo ng Subic, Zambales.
Hulikam na pumutok at nag-apoy ang linya ng pailaw na nasa gilid ng Municipal Hall. Agad namang naapula ang apoy. Ayon sa Bureau of Fire Protection, may loose connection ang wire sa breaker kaya ito nagliyab. Paalala ng BFP at DTI, dekalidad na Christmas lights lang ang gamitin. Dapat may Philippine Standards at Import Commodity Clearance Marks ang mga ito. Kapag matutulog na, patay na raw ang mga pailaw. Kung maulan naman ang mga dekorasyon, obserbahan kung magkakaproblema. At kung luma na rin ang mga pailaw, bantayan at maging maingat sa paggamit. Sa ibang balita, hintay-hintay lamang daw ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla bago maisilbi ang warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senador Bato de la Rosa. Niliwanag ko na yan sa mga kumakausap sa ICC. At ang sabi nga sa akin ay intay-intay lang sapagkat meron doon sila tinatapos upang pwede nilang iserve ang warrant. Hindi tinukoy ni Remulla sa kanyang panayam sa unang balita sa unang hirit kung sino ang sinasabi niyang kumakausap sa ICC. Idadaan daw sa Executive Department sakaling mayroon ng arrest warrant. Muli niyang nilinaw na unofficial ang hawak niya umanong kopya. Nitong Nobyembre nang unang sabihin ni Remulla na may arrest warrant na ang ICC laban kay De La Rosa. Simula noon, hindi na nagpakita sa Senado si De La Rosa. Hindi kinumpirma ng ICC kung may inilabas itong warrant laban kay De La Rosa na hepe ng Philippine National Police noong war on drugs ng Administrasyong Duterte. Tulad nitong Martes, taas baba na naman ang inaasahang galaw sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, batay sa 4-day trading, humigit kumulang na 70 centavos kada litro ang posibleng itaas sa presyo ng gasolina. Humigit kumulang 45 centavos naman ang nakikitang bawas sa kada litro ng diesel, habang humigit kumulang 25 centavos naman ang nakikitang tapya sa kerosene. Ayon sa DOE, bunsod ng galaw ng pag-atake ng Ukraine sa oil infrastructure ng Russia, pati ang tumataas na tensyon sa pagitan ng Amerika at Venezuela, maging ang surplus o pagdami ng supply ng langis. Epektibo na ngayong araw ang maximum suggested retail price sa karneng baboy at carrots. Kabilang po ang mga bilihin na yan sa ininspeksyon ng Department of Agriculture sa Mega Q-Mart sa Quezon City. At may ulat on the spot si Tina Panganiban Perez. Tina? Connie, wala naman nakitang malaking problema ang Department of Agriculture sa presyo at supply ng mga produktong agrikultural na mag-inspeksyon sa Mega Q-Mart sa Quezon City kaninang umaga. Umikot mismo, Connie, ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel ang mga tindahan ng bigas, manok, baboy, isda at gulay. Ang inspeksyon ay kasabay ng pagpapatupad ng maximum suggested retail price ngayong araw sa carrots at karneng baboy. Napansin ni Chu Laurel na bumaba ang presyo ng mga bilihin ngayong araw kumpara kahapon at posibleng ito'y dahil natunugan daw ng mga nagtitinda ang kanilang inspeksyon kanina. May mga bumibili pa rin ng galunggong kahit nasa 300 pesos na ang kada kilo dahil mas malasa raw ito kumpara sa ibang isda. Ayon kay Chu Laurel, kakaunti lang ang mga itinitindang galunggong ngayon dahil walang mabilhan ang mga importer. Ang tamba naman, 200 pesos kada kilo. Ang galunggong balsa, 220. Bangus, 200. At tilapia, 140. Ang puti at pulang sibuyas, 120 ang kada kilo. Pero nasita ni Chu Laurel ang isa nagtitinda nang sinabi nitong local ang mga tinda niyang maliliit na pulang sibuyas dahil alam daw ni Chu Laurel na imported ang mga ito. Sabi ng kalihim, hindi naman bawal magtinda ng imported na sibuyas. Ang bawal ay ang profiteering o sobrang patong sa presyo. 60 pesos lang kada kiloan niya ang benta ng mga wholesaler sa imported na sibuyas. Pero pagdating sa palengke, umaabot ng 170 hanggang 180 kada kilo. May nakita pa nga kami, Connie, na 200 pesos kada kilo. Nang tanungin ng GMA Integrated News ang nagtitinda, hindi naman daw niya alam kung local o imported ang mga tinda niya. Sa baboy naman, 370 kada kilo ang liempo, habang 330 ang kasim at sige. Magandang alternatibo ng mga nagtitipid, ngayon kay Chu Laurel, ang manok na 190 hanggang 200 ang whole. Bagsak daw kasi ang farm gate price ng manok ngayon na nasa 99 hanggang 110 kada kilo. Kung mahilig ka naman sa maanghang, Connie, nakakabutas ng bulsa.
ang presyo ng siling labuyo na nasa 600 ang kada kilo ngayon. Maglulunsad daw ang Department of Agriculture ng programa para maparami ang ani nito at mapababa ang presyo. Sa kauna-unahang pagkakataon, sumama sa inspeksyon ng Food and Drug Administration at marami na itong nakitang problema, gaya ng repacking at recycling ng mantika at noodles na hindi sumusunod sa safety standards. Babala ni FDA Deputy Director General Attorney Franklin Anthony Tabakin, kapag nagamit ang mga ito sa pagluluto, pwedeng mapanis agad ang pagkain o magkasakit ang nakakain. Ang mahuhuling nagre-repack o nagre-recycle na hindi ayon sa safety standards ay pwedeng pagmultahin ng mula 50,000 hanggang ilang milyong piso, makulong ng 6 na taon at maharap sa mga kasong kriminal. Para masigurong tama ang presyo at kalidad ng mga binibili ng mga consumer, tiniyak ni Chu Laurel na regular silang magsasagawa ng surprise inspection. Connie? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. May tigil pasada ang transport group ng Manibela. 3 araw yan magtatagal simula sa Martes, December 9. Gagawin yan sa Metro Manila at ilan pang lugar sa bansa. Ayon sa Manibela, protesta nila ito para sa anilay harassment, sobrang penalties at mabagal na pagproseso ng gobyerno sa mga dokumento. Wala pang komento riyan ang Land Transportation Office at iba pang ahensya ng gobyerno. Kinansela ng Securities and Exchange Commission ang Certificates of Incorporation ng St. Timothy at St. Gerard Construction na parehong pagmamay-ari ng mag-asawang Sara at Curly Discaya. Ayon sa SEC, ito ay dahil sa pagsusumite ng dalawang kumpanya ng maling impormasyon tungkol sa beneficial ownership. Naging basihan ng komisyon ang pag-amin noon ni Sara Discaya sa Senate Blue Ribbon Committee na siya ang nagmamay-ari at opisyal ng dalawang kumpanya. Ngunit, batay sa SEC records, wala ang pangalan niya sa Beneficial Owner Declaration ng St. Timothy mula noong 2022 hanggang September 2025 at ng St. Gerard mula 2022 hanggang 2024. Pinagmumulta rin ng tig 2 milyong piso ang dalawang kumpanya dahil sa paglabag. Ayon sa SEC, binigyan ng 15 araw ang dalawang kumpanya para magpaliwanag pero hindi nila ito ginawa. Wala pang pahayag dito ang kampo ng mga Diskaya.